1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. Syempre, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, sa mga laging sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel natin. And then, of course, sa walang sawang sumusuporta at solid ang pagmamahal ng mga kaibigan natin na lagi talagang busy dyan sa comment section para magbigay ng mga opinion nila. Maraming salamat. Kaya naman, shout out syempre sa lumalaki nating pamilya dito sa Mama Sam Vlog. Syempre, una sa lahat, gusto ko magpasalamat at mag-shout out kay John Gary Hinemo, thank you so much. Sonny Masel, thank you. And then of course, Cesar Nivo, thank you so much. Si Cesar from South Korea, kung hindi ako nagkakamali. And then of course, kay Ray Pacaldo, Mike Clover, thank you so much. And then of course, Nina B, Rosario Balendres, thank you so much for watching. And then of course, si Ricardo Jr. Quino Salat, maraming salamat. Matt TV, James Baluyot, Ryan Ventura, thank you so much. And then, of course, kay Barbet Elizalde, thank you so much. Val Marsan, Yaya Muhammad, Snake Gem, Isidro Lopez, Daddy Eddie, Ronnie Guevara, and then, of course, shout out din kay Victor Michael Tanada, Al Crisostomo, Ricky Botron, 6787, and then of course kay Rob218. Maraming salamat sa inyo. And then of course, gusto ko rin magpasalamat kay Eddie, and then kay Madam Henrietta Solidad na talaga naman, Diyos ko, suporta niya sa akin. Sana masuklian din kita, Madam Henrietta. Maraming salamat. And then, of course, sana makabisita din kayo sa kanyang YouTube channel. Ang name ng YouTube niya ay Madam Henrietta Solidad. So, nandiyan dyan sa screen. Follow na lang at syempre, sana makabisita kayo. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat kay Madam Jeneline Patton and then saka kay Attorney Cornelo Dilag at saka kay Marvic, thank you so much. And then, syempre, Edhi at saka si Christine Ann Perez. Nakakaloka. Anyway, so maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at saka sa pagmamahal na solid talaga sa Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Puteri Indonesia, madadagdagan ng 2 corona ang kanilang pageant. So, meron na silang Puteri Indonesia International, Cosmo, Supranational, at saka Charm. Pero may madadagdag pang 2. So ang pinagpipilian nila ay Miss Multinational, Miss Earth, at saka syempre ang Globe. So ano daw ba ang tingin kong madadagdag? Syempre multinational yan saka Globe. Hindi naman nila kukunin ang Earth kasi yung Earth nasa ibang pageant siya, di ba? So, yon. So, alam naman natin ang Puteri Indonesia ay nagmaganda nung nakaraang taon. At ayun, so piling silang ang powerhouse. So, ngayon, wino-work out uli nila ang laban nila sa international pageant. Kasi ngayong taon na to, ang target daw nila ay kumuha ng maraming corona sa international pageant. Kaya daw dapat maghanda ang lahat dahil sila daw ang tatanghaling
Queen of the Year. O, di ba? Sila daw yung masasabi na Powerhouse of the Year for the 2025. Wish ko lang. So, yan. So, syempre, wala namang masama kung maghangad ka ng sobra-sobra. At wala din masama kung mangarap ka, di ba? Free naman ang mangarap. Kaya, laban lang po, Tiri Indonesia. You did it. O, di ba? So, Diyos ko, nakakaloka. So, unang pasabog pa lang yan. Pero ito ang ikalawa nating chika. At talaga naman, Diyos ko, nakakakaba para sa laban nila sa Miss Universe Philippines. Dahil ang Cebu, hindi lang 2, kundi 5 kandidata from Cebu ang magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, lahat ng winner, di ba? Diyos ko, nakakaloka, pati runners-up. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko lang mag-gets ha. Nagkakaroon sila ng pageant, pero lalaban din naman lahat. At ang pinaka nakakaloka, may last two standing talaga. Pero yung last two standing na yon, sila din lang ang maglalaban sa Miss Universe Philippines. At sino-sino ba to? Syempre, San Fernando, Mandawi City, Lapu-Lapu, Cebu Province at saka Cebu City. So, alam naman natin ang Cebu, marami kasing mga pulok-pulok na talagang, alam mo yun, inilalaban naman nila. So, yung Mandawi City, dati na itong nagkakaroon ng kandidata, di ba? Lapu-Lapu at saka Cebu Province at saka Cebu City. So, bago lang ang San Fernando. Pero, syempre, good luck sa mga kandidata from Cebu. At least, di ba, may experience nila mag-compete ng national pageant. Ganyan kabongga ang national director ng Cebu. So, instead na isa lang, kaya niyang ipadala lahat. Siya naman ang gagastos, hindi naman tayo. Kaya go ahead, di ba? So, good luck. And ngayon pa lang, congratulations dahil naniniwala ako ang mga pambato ng Cebu ay talaga naman mga palaban. Sabi ng ganon, basta Cebuana, maganda. Di ba, Ryan Matugas? So, yon, sabi nila, guwapa. Sige lang, laban lang. Kaya ninyo yan. At eto, hindi ko alam kung kakayanin ninyo dahil ang mga naggagwapuhang lalaki ngayon ay talaga namang confirm na silang kandidata dito sa Mr. Pilipinas Worldwide 2025. So eto nga, kahapon nga nagkaroon na ng final screening ang Mr. Pilipinas Worldwide 2025. At talaga naman, we are excited dahil ang mga lalaki dito ay hindi lang mga gwapo, kundi mga yummy. Di ba? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Talagang ganong kabongga dahil lahat sila ay mga jumbo hotdog. Charot, hotdog talaga. Mga palaban, mga gwapo, mga malalaki at talagang masasarap silang tignan. Di ba? So, sino-sino ba yung mga na-spot natin dyan? Siyempre si Kenneth na talaga naman, Diyos ko, pag si Kenneth ang tinitignan mo, talagang maglalaway ka sa mga photos niya dahil alam mo yon, masasabi mo ang gwapo ng Pilipino. Tapos, nandiyan din si Michael na talaga naman, Diyos ko, yung labi niya. Ang sarap titigan dahil pumuputok ng bonggang-bongga. And then, si Jupiter nandiyan din na talaga namang sexy ang dating. At saka syempre, si Kurt Bondat na talaga naman, Diyos ko, lalaway dyan si Christine Ann Perez. Charot! So, yun. So, good luck sa kanila and I hope na sana makuha nila kung ano man ang inaasam nila dito sa laban sa Mr. Pilipinas Worldwide 2025. Ang bongga. Di ba? Diyos ko, kayo ba? Ano ba tingin ninyo? Kanina ba kayo naglalaway dyan? Comment mo yan. And then of course, para sa sumunod natin, chika, Anita Rose Gomez, ready na para sa Miss Grand Philippines 2025. Hindi naman kaila sa atin na very open naman to si Anita Rose Gomez na mag-join nga dito sa Miss Grand Philippines. Dahil naman talaga naman iba pa rin talaga ang beauty ng mga taga-Sambales, di ba? So, Anita Rose, well, ang masasabi ko ay, why not? Di ba?
try mo lang, baka ikaw ang susunod na ilaban sa Miss Grand Philippines. Pero syempre, may second emotion yung iba. Ang sabi nila, sana daw iba. Ako naman, ang masasabi ko, kung kaya naman ni Anita Rose na ilaban ang sarili niya dito at ipanalo ang Miss Grand, bakit naman hindi? Go, go, go! And 555, walang imposible. Dahil naman talagang masasabi ko din, ang isang Anita Rose Gomez ay talagang palaban. Bewang pa lang, winner na. Pero ang tanong, magustuhan kaya siya ni Mr. Nawat para koronahan ng Miss Grand Philippines? Yan yung abangan natin in the future. Kung siya nga ba ay kakabog at maipapadala sa Miss Grand International. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, mas nakakaloka to dahil nga, eto nga, Diyos ko, inaabangan ng lahat ang magiging resulta ng Reina Hispano-Americana 2025. So, kung si CJ Opiasa ay nag-first runner-up, so, ang sinasabi ng iba is she's the next Filipina to bring back the crown para daw sa laban sa Reina Hispano-Americana 2025. 2017 pa tayo ang unang natin nakuha ang corona ng Reina Hispano-Americana at ngayon nga talaga naman nakikipagpukpukan ng todo-todo dito si Diamante at talaga naman masabi ko naman si Diamante ay talagang palaban. Nakakaloka talaga ang eksena niya at masasabi ko na mukhang ang kaya niyang kumuha ng corona. At kahapon nga, nagpamalas nga siya sa swimsuit competition na talaga naman ang lola mo. Diyos ko, 3 beses na umikot ng paltodo at pabongga. Pero, syempre, hindi pa dito natatapos ang lahat dahil marami pang eksenang magaganap dito sa Reina Hispano-Americana. Medyo worry lang yung iba kasi nakikita nga nila na malakas ang laban na Ecuador. Diyos ko sa Ecuador, grabe yung ganda. At saka si Venezuela na nakakuha ng Miss Elegance, di ba? Doon sa event nila at saka turismo naman sa Ecuador. Pero syempre umaasa tayo na kaya pa rin talaga masungkit ni Diamante ang corona ng Reina Hispano-Americana. Ako naman naniniwala naman ako na malakas talaga yung laban niya. Pero depende talaga sa laro kasi yung ibang kandidato katulad nga ng Ecuador, Diyos ko, nakakakaba. At saka si Venezuela. So possible na talagang ito talaga yung matinik niyang kalaban plus si Bolivia pa. Pero tignan natin kung ano yung magiging eksena kasi hindi pa naman natatapos yung competition at lumalaban naman si Pilipinas. Ngayon, hintayin natin. So, possible na pwedeng corona, pwede din namang maging runners-up. But, syempre, wish all the best para kay Diamante. Laban yan. So, kailan ang coronation night? Sa February 9. So, next week, itong Sunday na darating. O, di ba? So, malapit na. Diyos ko, nakakakabayan. At para naman sa sumunod natin, chika, dagulan dito sa Miss Universe, patindi ng patindi. So, eto nga, marami nga nagsasabi na marami nga daw talagang mga kandidata na malulupit at talagang mga palaban. Pero kasi doon sa mga comeback win, wala pa talaga tayong konfirmasyon. At ayun nga, di ba, si Maureen Monte na isa sa mga nag-back out na at hindi na matutuloy sa pageant. Actually, hindi naman siya nag-back out kasi hindi pa naman nagsisimula. Siya lang kasi yung maingay na kandidata na parang nag-confirm na nasasali. Pero, ayun nga, hindi na siya matutuloy dahil may ibang offer. At ayun nga, so medyo nabawasan tayo ng matinding kandidata. Pero ngayon umaasa ako na marami pang revealing na magaganap. At isa na nga dito sa hinihintay natin si Aliana Duana na talaga namang masasabi ko, nako po, matinding kalaban to. Pero kung si Christy McCary ang magbabalik, ay nako, isa din to na medyo talagang parang feeling ko mas mainit kung magbabalik siya ngayon kasi parang mas iba ang gagawin niyang eksena. Ayun yung nabalitaan ko. Pero syempre marami pa tayong inaabangan ng mga kandidata na pwedeng magsalpukan at talagang banggaan ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines. And we are excited. So malapit na ang revealing at malapit na rin ang press con ng Miss Universe Philippines. Magaganap nga to this coming February 15. Ewan ko kung tuloy ha, pero yun yung narinig ko na
confirmation mula sa magiging paano nila mula sa pagpapakilala nila sa mga kandidata at syempre diyan natin malalaman kung sino nga ba ang matindi at palaban. For now, nakikita ko dahil wala pa naman talaga sa mga comeback queen ang mga nagko-confirm, isa si Miss Laguna sa mga nakikita kong malakas. Malakas din ang Pasig, malakas din syempre yung pambato ng Pampanga, malakas pa din kahit sabihin mo na palitan Tapos, syempre, gusto ko din yung pambato ng Bohol. So, yan. So, syempre, abangan pa natin yung iba. Dahil talagang patindi ng patindi ang magiging labanan dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Ikaw guys, ano guys ang masasabi mo sa pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.